Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, puri ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem
hanggang sa Ilerico ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa,
Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga po, katiwala. Ulit, katiwala. So pag sinabing katiwala, ibig sabihin, mayroong nagtiwala sa iyo. Mayroong ipinagkatiwala sa iyo. At lahat po tayo, anuman ang katayuan mo sa lipunan, sino ka man, anuman ang kultura mo, anuman ang kasarian mo, lahat tayo ay mayroong ipinagkatiwala sa atin, ang Poong Jesus Nazareno. At ang pagiging deboto ay isang katiwala pa rin. So, pagkatiwala, ibig sabihin, tayo'y mga deboto, mayroon tayong responsibilidad. Mayroon tayong dapat na gawin. Pero anong klaseng katiwala ba tayo? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Anong klaseng katiwala? Sige, tingnan po natin. Kasi sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, gumamit ang Poong Jesus Nazareno ng talinghaga para mas maipaunawa sa Kanya, sa Kanyang mga alagad at sa mga nakikinig kung ano ang inaasahan sa isang debotong katiwala o sa isang Kristiyanong katiwala. Kasi ang sabi po dito, no, nalaman na nung may-ari na medyo merong anomalyang ginagawa ang kanyang katiwala. Kaya, sabi dito, ipinagsusulit na. Siguro sa termino natin ngayon, no? Pinapatawag na ito sa hearing. Magkakaroon ng hearing kasi mukhang mayroong mga ghost project na nangyayari. Kaya, dito, pinagsusulit niya at itong isang katiwalang ito, nakaisip agad ng paraan. Alam niya na siya ay matatanggal na sa pangangasiwa, kaya nag-isip na agad ng plan A, plan B, plan C. Ano ang gagawin niya kapag hindi na siya ang tagapangasiwa? Naintindihan niyo po ba? Sabihin niyo nga ulit, katiwala. So matapos yung pagbabago doon sa mga kontrata na mga may utang sa kanyang amo, ito ngayon ang sinabi sa ating ebanghelyo. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Nakakasunod po ba? Pinuri ng Panginoon yung magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makadiyos o ang mga makasalanan, makasanlibutan, mas mahusay gumawa ng paraan kesa makadiyos. Ang mga makasanlibutan, mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. So, anong klaseng katiwala tayo? Katiwala ba tayong makasanlibutan o katiwala tayong makadiyos? Suriin natin na mabuti. Ipinapa-evaluate sa atin ngayon. Nasaan tayo dito? Na totoo naman, yung mga katiwalang na makasanlibutan, matatalino. Yung mga makadiyos, sabihin na natin, total, lahat naman tayo dito. Yung mga deboto, makadiyos yan eh. Pero bakit? Hindi man sana, no? Pero pinag-iisip tayo ng Panginoon, ng Poong Nazareno. Sabi sa unang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, sabi niya,
lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matalino ka naman. Sige nga. Uy. O, sige, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magaling ka naman. So, huwag mong sayangin. Diba? Bakit yung mga makasanlibutan, yung mayaman, ikaw kasi tanong ka ng tanong, bakit sila yung mayaman, ako hindi? Bakit sila umaasenso, bakit ako naghihirap pa rin? Karamihan sa mga nagpupunta sa atin dito at dumudulog sa Poong Nazareno kasi hirap na hirap sa buhay. Lord, hirap na kami, payamanin mo naman ako, papasahin mo naman ako sa aking ina-applyan. Lord, may sakit ako, Lord. Yung mga makasanlibutan, alam nyo, no? Busy ngayon. Lalo na may kakatapos lang ng kalamidad. Kasi para sa kanila, ang kalamidad, opportunity din. Kasi pag mayroong kalamidad, mayroong mga budget. Lalo pa, na-declare na naman, di ba? State of calamity. So, ibig sabihin, may budget. Yung mga makasanlibutan, yes, may makukuha na naman tayo. Ganun ang makasanlibutan. Yung mga maka-Diyos, Lord, hirap na kami, Lord. Kawawa naman kami, Lord. Gamit ang isip. Ano ang gagawin mo? Hindi pwedeng puro miyaw lang tayo. Hindi pwedeng ngaw lang ng ngaw. O kaya reklamo lang ng reklamo na mahirap ang buhay. Hanap tayo ng masisisi. Ano bang ginagawa mo? May talento ka, magaling ka. Bakit di mo gamitin? Uy, okay pa ba tayo? Kasi mahirap yung, di ba? Di ba, sabi niyo, narinig niyo naman, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So hindi lang tayo, Lord, babagsak dito yan? Kumilos ka. Yun nga lang, di ba? Yung mga maka-Diyos, alam mo, ang isip nila ngayon, yung mga makasanlibutan, ang isip nila ngayon, nasa 2028 na. Etong mga maka-Diyos, Lord, hirap na kami, Lord. Viva Nazareno. At pagdating ng 2028, gusto mong umasenso, gusto mong magbago, rally tayo ng rally. Pero pagdating ng 2028, di ba, aasa ka na naman sa ayuda. Aasa ka na naman sa kung sino ang magbibigay ng 1,000, 500. Yan ang mga maka-Diyos. Nagrereklamong mahirap ang buhay, pero ayaw gamitin ang utak. Kaya magaling sila talaga. Matalino eh. So, walang debotong bobo. Dapat. Kung ang sa pagbabasihan natin na sinasabi dito, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Kasi mas mahusay ang makasanlibutan gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos. So, bawal ang bobo. Hindi ka dapat nagpapakabobo. Hindi ka dapat nagpapakaanga-anga. Kasi sayang, may biyaya ang Diyos, may grasya ang Diyos, ibinigay sa iyo yan. Baka nga, di ba? Binigyan ka ng pagkakataong mag-aral, hindi ka nag-aral. Binigyan ka ng pagkakataong magtrabaho, hindi mo pinagbuti ang trabaho. Nung walang trabaho, iyak ka ng iyak sa Nazareno. Nung binigyan ka ng trabaho, hindi mo pinagbubuti. Tapos ngayon, hirap na hirap ako. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung mahirap ba yan. Sige na, huwag kayong matakot. Dali, tingnan nyo kung mahirap ba yan. At sino nagpapahirap? Ang Diyos ba ang nagpapahirap? Hindi. Yung mga desisyon natin ang nagpapahirap sa atin. At kahit tayo ngayon, di ba? Mayroon ba tayong ginagawa ngayon? Ngayon, makikita nyo, ang dami na namang sinisirang kalye. Kasi malapit na mag-2028, another fund.
Maayos na kalye, sisirain. Pag binungkal na, ilang buwan bago ulit ayusin. Matalino kasi. Pag pinatagal, habang pinatatagal, lalong nakakakuha ng pondo. Pero may sinasabi ba tayo? Wala. Alam mo na, pag nakita mong binungkal, substandard, walang bakal, ipapatong lang yung semento. O isang linggo, crack. Another budget. O pag umulan, sinong kawawa? Mga makadiyos ang kawawa. Ay. Kasi lahat tayo, di ba? Kaya nga lumalapit sa Nazareno para guminhawa. O, pero kumilos ka. Gamitin mo ang utak mo. Huwag ka naman yung paggamit ka lang ng paggamit. Mabigyan ka lang ng 1 kilong bigas, okay na sa'yo, mabuting tao na siya. Nakakaano lang po, no? Hindi lang ito yung unang pagkakataon. Ngayon, nangyari sa Cebu. Nangyari na sa ibang lugar. Hindi ko alam kung ano bang dating sa inyo na nangyayari sa lipunan. Dadasal tayo sa, okay ba sa Nazareno yon? Okay ba sa Panginoong Hesus yun? Ang daming deboto, bawat oras puno tayo dito. Ginagamit ba natin ang ating talino? O gusto lang natin instant? Hindi mahirap ang buhay kung gagamitin mo ang iyong talino. Hindi mahirap ang buhay kung gagamitin mo ang mga biyayang binibigay sa iyo ng Diyos sa tamang pamamaraan. Nagwawagi ang makasanlibutan, nananalo sila sa ngayon, kaya umaasa ang poong Nazareno, nakikilos ka rin. Para mabago, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kasi ang mga makasanlibutan, nababago ang buhay nila, umaasenso sila, samantalang ang buhay ng marami, lumulugmok. Pero kung tayo, bilang mga makadiyos, kikilos, mag-iisip ng tama, magdidesisyon ng tama, hindi lang ang buhay natin, kundi ang buhay ng lipunan mababago. Ay. So, hindi lang tayo dapat iyak lang ng iyak sa Nazareno. Hindi tayo pwedeng emote lang ng emote sa Nazareno. Ipakita natin. At alam ko, katulad ni San Pablo, naniniwala na kaya mo, na magaling ka, na mahusay ka, at magiging isang mabuting katiwala ka rin sa tamang panahon. At ngayon, ang tamang panahon. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas na loob
itakwilang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gayon mong ubasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi lason ang kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsog, Ipanalangin nyo kami. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inaalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko.
Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw lang ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at tawa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo silang maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.